Marami pa rin ang hindi naniniwala sa kapangyarihan ng kulam. Tinatawag itong mitolohiya ng iba. Hindi ko rin naman sila masisisi, subalit ang sulat ko pong ito'y naglalayong patotohanan ang mga kwento patungkol sa mga kababalaghan ng itim na mahika. Kuya Bari, ako nga po pala si Esther. Hindi kailanman inililihim sa akin ni nanay ang abilidad niyang mangkulam. Ang kakayahan niyang umanong mangkulam ay isang pamana na nagmula pa sa pinakaunang henerasyon ng kanilang pamilya at ipinasa sa bawat panganay na babae. Nag-iisang anak po ako, Kuya Bari, at noon pa man, palagi na akong pinapaalalahanan ni nanay na balang araw ay ako ang papalit sa kanya sa larangan ng pangkukulam. Ang tatay ko po ay namatay sa sakit sa puso noong 9 na taong gulang pa lamang po ako. Pero ang totoo po'y hindi ito matatawag na natural death, kumbaga, sapagkat kontrolado ang pagkawala ng aking ama. Mahilig po kasi itong mambabae noon. Umuuwi ng lasing at sinasaktan si nanay sa tuwing hindi siya inaabutan ng pera. Bukod sa perang kinikita ni nanay sa pangkukulam, mayroon din naman siyang naiipon sa pagiging labandera, subalit hindi pa rin ito sasapat sa pang-araw-araw na pangangailangan namin dahil kinukuha ni tatay ang kinikita niya para gastusin lamang para sa kanyang bisyo. Hanggang sa dumating na po sa punto, Kuya Bari, na napagod na si nanay sa pagtitiis kay tatay at isang araw, sumilip ako roon sa isang silid kung saan ginagawa ni nanay ang pangkukulam niya. Nakita ko po ang litrato ni tatay na pinalilibutan ng mga sinindihang kandila at may ibinubulong na orasyon si nanay habang tinutusok ng karayom ang isang maliit na itim na manika sa bandang dibdib nito. Makalipas po ang ilang minuto, narinig kong may kumakatok sa aming pintuan at tinatawag ang aking nanay. Nang buksan po namin ni nanay ang pintuan, tumambad si Mang Ben na madalas nakainuman ni tatay. Hingal na hingal ito at halatang galing sa pagtakbo. "Kumaring Mirna, si Paring Kaloy, inatake sa puso," bulalas ni Mang Ben. Inatake raw sa puso si tatay habang nag-iinuman sila sa bahay ni Mang Nestor. Inaasahan ko na pong mangyayari iyon. Si nanay ko naman ay walang kare-reaksyon nang marinig ang masamang balita. Usap-usapan sa baryo ang haka-hakang ipinakulam ni nanay si tatay, pero hindi naman po namin ito masyadong pinagtuunan pa ng pansin. Ang mahalagay, wala nang salot sa bahay namin. Hindi naman po ako nagalit kay nanay sa kanyang ginawa, Kuya Bari. Sa halip, nagpasalamat pa nga ako na wala nang mananakit sa amin at kukuha ng pera sa amin. Tampulan man ako ng tukso noong ako'y nag-aaral pa sa elementarya hanggang sa pagtungtong ko po ng high school dahil nga sa kilala bilang mangkukulam ang aking ina. Ngunit hindi naman po ako gaanong nagpaapekto. Batid kung darating ang araw na magkakaroon din ako ng kakayahang gantihan sila kapag ka ipinamana na sa akin ni nanay ang kanyang kakahayang mangkulam. Ngunit sa kasamaang palad po, pagka-graduate ko, Kuya Bari, ng high school, ay siya naman pong pagpapaalam ni nanay sa mundo. Ngunit bago pa man po ang araw na pumanaw si nanay, may ibinigay po siya sa aking isang itim na aklat. Nakasulat daw dito ang iba't ibang uri ng orasyon para sa iba't ibang uri ng kamatayan. Ipinaubaya niya rin sa akin ang manika at karayom na ginagamit niya sa pangkukulam. Ingatan ko raw ang mga ito hanggang sa dumating ang panahon na ipapamana ko ito sa aking magiging unang anak. Tila ba'y nagpapahiwatig na si nanay. Noong nawala si nanay at ako na lamang po ang naiwang mag-isa sa bahay
Dahil hindi naman po ako inako ng aking mga kamag-anak, lumuwas po ako ng Maynila gamit ang perang matagal ding inipon ni nanay para sana sa pag-enroll ko sa kolehiyo, pero mas pinili kong maghanap buhay na lamang muna noong makapagtapos ako sa high school. Namasukan po ako bilang isang kasambahay, Kuya Bari, sa isang marangyang pamilya. Yung amo ko pong lalaki ay nagtatrabaho sa isang kumpanya at ang asawa naman po niya ay nagtatrabaho sa Canada. Mayroon po silang 3 anak. Yung panganay na lalaki ay nasa ika-4 na taon noon sa high school. Iyong pangalawang babae naman po ay nasa ika-2 taon at ang bunso ay nasa ika-3 baitang sa elementarya. Maayos naman po, Kuya Bari, ang pakikitungo nila sa akin. Subalit mayroong isang pagkakataon pong hindi ko inaasahang kakatok sa pintuan ng aking silid ang amo kong lalaki. Madaling araw na po noon at oras na ng aking pagpapahinga, subalit bumangon ako sa aking higaan at agad naman siyang pinagbuksan dahil baka mayroon siyang kailangang importante. Nang bahagya ko na pong nabuksan ang pintuan, puwersahan niya itong itinulak at pinasok ako sa loob. Noong naroon na po kaming dalawa sa loob, bumaling muli siya sa pintuan at nilak ito. Mangyak-ngyak ako dahil sa takot. Tinanong ko siya kung ano ang kailangan niya, ngunit itinulak niya lamang ako sa kama at tahasang pinunit ang aking damit. Hindi po ako nakasigaw, Kuya Bari, dahil may hawak po itong baril at sa oras daw na sumigaw ako, tatama sa ulo ko ang bala. Napilitan na lang po akong hayaan siyang abusuhin ang aking kahinaan at pauwiin ang kanyang pagkauhaw sa laman. Noong matapos siya sa kanyang kahalayan, binantaan niya akong huwag magsusumbong sa kanyang asawa o sa kahit na sino kung nais ko pa raw umanong tumagal ang buhay ko. Tumango-tango naman ako habang nakatitig sa kisame. Nang umalis po ito sa aking silid, binalot ko ang aking sarili ng kumot. Hinalungkat ko ang aking mga gamit at hinanap ang itim na aklat na ibinigay sa akin ni nanay bago siya pumanaw. Ganon din ang manika at ang karayom. Kinuha ko ang litrato ng amo ko na nakadisplay sa sala at bumalik sa aking silid. Nilabas ko rin po ang mga kandila at ipinalibot ko ito sa litrato. Habang umiiyak, binuksan ko ang itim na aklat at binasa ang isang orasyon habang tinutusok ko ang karayom sa may bandang dibdib nito. Halos inabot po ako ng kalahating oras dahil sa ritual na ginagawa ko. Kinaumagahan, nagtataka yung mga anak ng amo ko kung bakit hindi pa lumalabas ng kanyang kwarto ang kanilang ama kahit ilang beses na itong tinawag. Kung kaya't napagpasyahan nilang buksan ang silid nito gamit ang duplicate key. Tumambad ang amo kong nakahilata sa kanyang kama habang namumutla ang balat. Sinuri ng panganay ang pulso nito at doon nakumpirmang wala nang ang buhay ang kanilang ama. Ganoon na lamang ang kanilang pagkadismaya samantalang naroon lamang po ako sa sulok. Nagpapanggap na walang kinalaman sa sinapit ng ama nila. Iyon po, Kuya Bari, ang pinakaunang beses na ginamit ko ang kapangyarihan ng itim na mahika. Noong namatay po ang amo ko, kinuha ng asawa niya ang kanilang mga anak at isinama na sa Canada. Noong mga panahong din iyon ay nagkahulugan kami ng loob ng hardinero nilang si Mario. Isinama niya ako sa kanilang probinsya at doon nagsimula ng panibagong buhay. Inilihim ko po sa kanya ang tungkol sa aking pagiging mangkukulam dahil natatakot akong maglaho ang pag-ibig niya sa akin. Ilang buwan ang lumipas mula nang magsama kami ni Mario sa iisang bubong.
Nagbunga po ang pagmamahala namin. Ngunit habang ipinagdadalang tao ko ang anak namin, ay siya namang unti-unting pagbabago ni Mario. Imbis na alalayan ako sa aking pagbubuntis, madalas itong wala sa bahay para makipag-inuman sa mga kaibigan niya. Madalang lang ding itong magbigay ng pera dahil maliit lamang ang kinikita niya sa pagkukonstruksyon. Minsan pa nga'y uuwi ito nang may markang lipstick sa kanyang liig. Ganun pa man Kuya Bari, hindi ko naisipang gawin sa kanya ang ginawa ni nanay noon kay tatay. Umaasa pa rin po kasi akong magbabago rin ito kapag isa na kaming tunay na pamilya. Ngunit nabigo lamang po ako Kuya Bari. Mag-iisang taon na po noon ang anak namin na pinangalanan naming Mia, ngunit nanatili pa rin siya sa dating niyang gawi. Uuwi ng lasing, hindi mag-aabot ng pera at mambababae. Punong-puno na po ang listahan ng mga utang ko doon sa tindahan upang maibigay ko lamang ang mga pangangailangan ng aking anak. Kapag pinipilit ko naman po si Mario na magbigay ng pera, sasaktan ako nito. Palibhasa'y inilaan niya lamang ang pera sa barkada at para sa babae niya. Napagod na ako Kuya Bari, kung kaya't gumamit muli ako ng itim na mahika. Isa-isa kong kinulam ang mga babae niya. Mayroong lumobo ang balat, nabulag at namatay sa sakit sa puso. Magmula noon, palagi nang umuuwi si Mario na matamlay ang itsura at tila ba napakabigat ng dinaramdam. Hanggang sa gumising po ako isang umaga na pinagsasampal ako ni Mario sa hindi ko malamang dahilan. Katabi ko noon ang aming anak na hindi matigil sa kanyang pag-iyak. "Ano bang problema mo?" Bulyaw ko kay Mario nang magkaroon ako ng pagkakataong magsalita. Tumigil ito sa kanyang pananampal sa akin at lumabas ng aming silid. Pagbalik nito'y dala-dala niya ang itim na aklat, manikat, karayom na ginamit ko sa aking pangkukulam. Hindi ko mawari kung papaano natuklasan niya ang mga iyon, gayong nakalagay po ito sa isang kahong disusi at nakatago sa isang sulok na iniingatan kong hindi makita ni Mario. Pagalit na itinapon niya ang mga ito sa aking harapan. "Totoo nga ba ang kutob kong isa kang kampon ng kadiliman?" Sigaw nito. Kaya pala nakapagtatakang magkakasunod ang kamalasang nangyayari sa mga babaeng lumalapit sa akin. Dagdag pa niya. Dahil sa kanyang itinuran, nanginginig ang aking buong katawan at tanging mga hikbi lamang ang aking naitugon sapagkat walang salitang lumabas sa aking bibig. Pilit ko man pong itanggi ang paratang niya'y hindi ko naman alam kung papaano ipapaliwanag ang sunod-sunod na insidenteng nangyayari at ang mga gamit ko sa pangkukulam na kanyang natuklasan. Matapos yun ay tumungo si Mario sa kusina, bit-bit ang itim na aklat at sinundan ko po siya roon. Pagkatapos ay binuksan niya ang kalan at itinapon doon ang aklat. Tinitiyak kong hindi ka na ulit makapambibiktima pa. Galit na saad nito sa akin. Tinangka ko man, ngunit hindi niya ako hinayaang makalapit sa kalan habang nakikita ko ang aklat na binabalot na ng apoy. Bumalik po siya sa silid kung saan patuloy pa rin sa pag-iyak ang aming anak na hindi ko nagawang patahanin. Inimpake ni Mario ang kanyang mga gamit at ang sabi niya'y makikipaghiwalay na raw siya sa akin. Paano si Mia? Sambit ko nang mangiyak-ngiyak noong nagkaroon na ako ng lakas na makapagsalita. Wala akong natanggap na kahit anumang sagot mula sa kanya at tuluyan na siyang lumisan, dala-dala ang kanyang mga damit. Magmula po noon, namuhay kami ni Mia na kami lang dalawa. Lumaki man siyang walang kinagisnang ama, tiniyak ko namang busog siya sa pagmamahal ng isang ina. Iyong aklat nga po pala
ay hindi naman napinsala ng apoy dahil sa taglay nitong itim na mahika. Iyon ang hindi alam ni Mario. Kinalaunan, namatay siya dahil sa sakit sa puso. Ngunit ang lihis sa kalaman ng lahat ay pinlano ko ang kanyang pagpanaw, dala ng puot at galit na idinulot niya sa akin. Mula noon ay tinuloy-tuloy ko na ang paggamit ng aking kakayahan. Opo, Kuya Bari, pinagkakitaan ko ang pangkukulam. Marami po akong naging customer. Yung iba ay ipinakulam ang mga kabit ng asawa nila. Kalaban sa negosyo, karibal sa pag-ibig at marami pang iba. Simple lang naman eh. Kailangan lamang nilang ibigay ang litrato ng kanilang ipapakulam sa akin at ako na ang bahala. Ang pagpapaliwanag ko sa anak kong si Mia ay isa akong manggagamot sapagkat ayaw ko pong malaman niya ang tungkol sa aking pagiging isang mangkukulam. Wala rin po akong balak na ipamana sa kanya ang kakayahan kong ito dahil gusto kong mabuhay siya ng normal. Lumipas po ang ilang taon. Muling nahulog na naman ang aking loob sa isang lalaki. Nakilala ko siya noong naghihintay ako sa may eskwelahan upang sunduin si Mia na noon ay nasa ika-6 na baitang na. Sakto namang hinihintay rin niya ang kanyang 7 taong gulang na pamangkin. Nagkausap po kami at nagpakilala siya bilang Miguel. Ang sabi niya ay dati siyang nagtatrabaho sa isang BPO company pero nag-resign din siya upang i-manage ang grocery store na ipinatayo ng ate niya. Nahihirapan umano siyang bawiin ang puhunan sapagkat wala naman umano siyang masyadong alam pagdating sa negosyo. Hindi na raw kasi kaya pang i-manage ng ate niya ang grocery store mula nang ma-stroke ito at naging bedridden. Sinalo na rin ni Miguel ang responsibilidad sa uniko iho nito dahil ang asawa ng ate niya ay dating pulis na nabaril sa gitna naman ng police operation. Ipinakilala ko naman ang aking sarili. Naikwento ko rin ang pag-iwan sa akin ng dati kong asawang si Mario noong mag-iisang taon pa lamang ang aming anak. Natanong ni Miguel kung sinusustentuhan pa raw kami nito. Sabi ko naman sa kanya, matagal nang patay si Mario, ngunit hindi ko na sinabi ang tungkol sa kaalamang kong pangkukulam. Simula noon, Kuya Bari, madalas na kaming magkita ni Miguel sa tuwing susunduin ko po ang aking anak at siya naman ay ang kanyang pamangkin. Naging madalas na rin ang aming pagkukwentuhan hanggang sa isang araw. Umamin ito sa kanyang nararamdaman para sa akin. Ako naman po'y naguguliminahan pa rin noong mga panahong iyon sapagkat iniisip ko pa rin kung handa na ba akong ipagkatiwala muli ang aking sarili sa isang lalaki. Sobra-sobrang paghihirap na po kasi ang aking pinagdaanan magmula pa kay tatay, sa dati kong amo at kay Mario. Subalit, ipinakita ni Miguel na siya'y iba sa kanila. Nangako siya sa akin na kung tatanggapin ko ang kanyang pagmamahal, ituturing niyang parang anak daw niya si Mia at mamumuhay kami bilang isang buong pamilya. Pinag-isipan kong mabuti ang kanyang mga sinabi. Ngunit isang araw, napagpasyahan kong bigyan siya ng pagkakataon. Naging magnobyo't nobya kami. Madalas po siyang bumibisita sa bahay at nakikita kong komportable naman ang anak ko sa kanyang presensya. Napag-uusapan din namin ang kasal at ang pagsasama sa iisang bubong, ngunit inamin ko sa kanyang hindi pa ako lubusang handa ni hindi ko pa nga kayang humarap sa kanyang mga magulang. Hindi naman siya nagtaka at nauunawaan naman daw niya at maghihintay raw siya hanggang sa maging handa na ako. Nadiskubre ko rin pong religyoso pala itong si Miguel. Kapag kayayain niya akong magsimba tuwing linggo, idadahilan ko pong abala ako sa mga gawain sa bahay. Ngunit sa totoo lang po, Kuya Bari,
ay hindi po lamang talaga ako handang humarap sa nakatataas. Napakalaking impluwensya ang idinulot ni Miguel sa buhay ko, Kuya Bari. Itinigil ko ang aking pangkukulam na hindi niya kailanman nalaman. Nais ko pong maging isang babaeng karapat-dapat ng kanyang pagmamahal. Tinalikuran ko ang itim na mahika. Sa loob ng ilang taon ko ng pamumuhay, noon pa lang ako natutong magdasal at humingi ng kapatawaran para sa mga taong kinitlan ko ng buhay at pinagdusa. Unti-unti akong nagsimula ng panibago at mas magandang buhay kasama si Miguel. Hanggang sa napagpasyan ko pong tuluyan ng gawing legal ang aming relasyon at magpakilala sa kanyang pamilya. Naroon pa rin ang takot sa puso ko na mahusgahan at hindi matanggap ng kanyang mga magulang dahil sa pagkakaroon ko ng anak. Baka isipin nila'y maging palamunin lamang kami ni Miguel. Paulit-ulit namang pagpapaalala ni Miguel sa akin na wag daw akong mangamba dahil mababait naman daw ang kanyang mga magulang. At dumating na nga ang araw. Noong naroon na kami sa loob ng tarangkahan ng bahay nila, kumatok siya sa pintuan at siya namang pagbukas ng isang ginang. Nagmano rito si Miguel at ganoon din ako. "Ma, si Esther nga pala, yung kinikwento ko po sa inyo," masayang sabi ni Miguel. "Oh, aba, tuloy kayo," nakangiting sabi naman ng nanay niya. Pagpasok namin sa loob, nadatnan namin ang papa niya na nakaupo sa sofa. Nagmano kami rito ni Miguel at magaan din ang pakikitungo nito sa akin. Naghanda ng tinolang manok ang kanyang ina para sa tanghalian. Habang sabay-sabay kaming nanananghalian, maraming natanong ang mga magulang ni Miguel tungkol sa dati kong asawa, sa aking mga magulang at aking anak. Malugod ko naman pong ikinuwento ang lahat at syempre hindi ko na isinama roon ang tungkol sa aking kakayahan na mangkulam. Hindi naman po ako nakatanggap ng panghuhusga sa kanila. Buong puso nilang tinanggap ang aking sitwasyon. Tunay ngang napakaswerte ko kay Miguel. Noong matapos na kaming kumain, ang sabi ni Miguel ay ipapakilala niya raw ako sa ate niya na nagpapahinga lamang sa kanyang silid. Tinungo namin ang kwarto ng ate niya at sa sandaling binuksan ni Miguel ang pinto, tumambad sa aking mga mata ang isang babaeng pamilyar ang hitsura. Nakahiga lamang siya sa kama at hindi po makagalaw ni makapagsalita. Ate, si Esther nga pala, nobya ko. Kapag kakinasal na kami, magkasama naming palalaguin yung grocery store." Masayang wika ni Miguel. Nakatitig lamang sa amin ang ate niya dahil hindi ito makapagsalita. Inalala ko kung saan ko siya posibleng nakasalubong o nakita dahil nga pamilyar po talaga ang mukha niya sa akin, Kuya Bari. Nang matapos akong ipinakilala ni Miguel sa ate niya'y dinala naman ako sa grocery store nila na ilang minutong lakad lang naman ang layo mula sa bahay nila. Noong makarating na kami roon, nadiskubre ko pong may katabi pala itong isa pang grocery store. Ang sabi ni Miguel, sila raw ang naunang magtayo roon sa lugar na iyon at hindi raw maganda ang relasyon nila sa may-ari ng katabing grocery store dahil madalas daw nasiraan nito ang kanyang pamilya upang malugi ang kanilang negosyo. Mula sa isang transparent na salamin, nakita naming lumabas ang isang babaeng nasa 40 anyos ang edad sa kabilang grocery store. Itinuro siya ni Miguel sa akin at ang sabi niya'y iyon ang may-ari nun. Unti-unti kong napagtanto, Kuya Bari, kung bakit pamilyar sa akin ang hitsura ng ate ni Miguel. Ang ate ni Miguel ay isa
sa mga nakulam ko. Sariwa pa rin sa aking alaala ang pagpunta sa akin noong ginang na lumabas sa kabilang grocery store. Ipinakita niya sa akin ang litrato ng isang babaeng mukhang nasa lagpas 30 ang edad. Hindi niya nasabi sa akin ang dahilan kung bakit gusto niyang ipakulam ang babaeng nasa litrato. Basta't ang sabi lang niya'y bigyan ko lamang daw ito ng isang panghabang buhay na sakit. Noong mga panahong nang kukulam ako, Kuya Bari, ay wala na akong pakialam sa mga dahilan dahil ang kailangan ko ay kumita ng pera. Hindi ko kaagad napagtanto na ang babaeng nasa litratong iyon ay ang ate ni Miguel sapagkat mayroong kaunting pagbabago sa itsura nito kumpara sa itsura niya sa litrato. Marahil ay dulot ng pagkakaroon niya ng sakit. Bigla akong parang binuhusan ng malamig na tubig. Nanlamig ang aking buong katawan. Nakaramdam ako ng labis na pagsisisi at konsensya. Nagalit po ako sa aking sarili dahil sa ginawa ko. Nais ko sanang tumakbo papalayo kay Miguel at wag nang magpakita pang muli. Kinagabihan, pinag-isipan kong mabuti kung ano ang aking magiging pasya patungkol sa relasyon namin ni Miguel. At kinalaunan ay napagpasyahan ko pong makipaghiwalay. Hindi ko na po sinabi ang tunay na dahilan sa aking pagsisinungaling. Ang nais ko lamang ay pagtuunan ng pansin ang aking anak at hindi pa talaga ako handang ialay ang aking sarili sa kanya dahil hinihilom ko pa ang mga sugat sa aking puso na dinulot ng aking masamang nakaraan. Dahil doon, nakiusap naman si Miguel na kung maaari ay pag-isipan kong muli ang aking desisyon. Ngunit ang tugon ko'y buo na ang aking loob at mas makakabuti kung maghahanap na lamang siya ng babaeng walang hinihilom na mga sugat. Iyong babaeng walang bahid ng dumi ang nakaraan. Hindi po ako karapat-dapat kay Miguel. Humingi ako ng tawad bago tuluyang putulin ang aming koneksyon. Ganun pa man, pinagsikapan kong ipagpatuloy ang aking pagbabago. Baon-baon ko pa rin po ang mga bagay na natutunan ko kay Miguel, katulad ng pagsisilbi sa simbahan at pagdarasal. Ibinaon ko na po sa lupa ang itim na aklat at ang mga gamit ko noon sa aking pangkukulam. Nag-focus po ako sa pagpapalaki ng aking anak at kasalukuyan po akong nagpapatakbo ng isang maliit na tindahan sa harap lamang ng bahay namin nang sa ganoon ay mayroon po akong kinikitang pera sa araw-araw na pangangailangan. Dumaan ang mahabang panahon. Balita ko rin po pala ay mayroon na ring sariling pamilya ngayon si Miguel. Nakatuwang niya ngayon sa pamamahala ng grocery store nila. Kuya Bari, wala na po akong mahihiling pa para kay Miguel. Kung hindi, hangad ko lagi ang kanyang kaligayahan. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento, Kuya Bari. Salamat po kung sakaling maisalay sa inyo po ito sa inyong channel upang maging daan upang mamulat ang karamihan mula sa tuksot kasamaan. Lubos na gumagalang, Esther. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.